So magandang hapon po sa ating lahat. Yung Sunday, if you're here, nalaman po natin yung kauna-unahang point year sa kasaysayan po ng Christianismo. Okay? Ng Christianity. Sino po yon? Sino po? Okay. Bawal daw sumagot ang pastor. Okay. So yung mga nakikinig lang po. So tinuro po sa atin, Sunday, di ba sa Acts 5, doon po natin pakikita 5 or 6 kasi sa dami ho ng, grabe ho yung ginagawa ho ng Panginoon, ginagawa ng Banal na Espiritu, ang dami hong nakakakilala sa Panginoon, ang daming naniligtas. Kaya yung the apostles, Peter and John, decided qualified men para makatulong nila sa ministry, para sila po yung mag-asikaso ng mga balo. Naunawaan po natin, pakinggan yung mabuti. Sino po yung babasa ng Acts? Huwag na kayo magtaas sa kamay, ha? Sa bahay. Kasi alam nyo, kung sana po, I'm praying na ito po yung devotion nyo sa bahay-bahay nyo. Kasi po, ang story po ng Acts, ang ganda ho lang. Kung talagang babasahin po natin, napakabilis po ng kwento. Naunawaan po natin, hindi po katulad ng mga teleserye na napapanood po natin. And this is not just a history. This is a story of redemptive kapagkilos ho ng Panginoon. If you will understand the book of Acts, this is not just a story. Hindi lang po ito basta kasaysayan. It is a story kung paano po nagligtas at kumilos po ang Panginoon that time. Kaya napakaganda po ng kwento ng Acts. Kaya po, I'm encouraging everyone to please take time to read it in your home. Especially yung mga kabataan po natin. Diba? Ano po ba? Huwag na kayong magkasabay na ng ibang aklat. Basahin na po. Kasi po, sabi ho ng Panginoon, maraming lalabas sa mga pulaang propeta. Maraming lalabas sa mga nagsasabi na sila ang totoo. And yet, dadalhin po tayo sa masama. Kaya pag hindi kayo grounded sa salita po ng Diyos, tumawa po kayo. Last week, if you're here, tinuro po sa atin ng Marcelo, ang kauna-unahang martyr sa Biblia. At wala pong iba pong si Esteban. Okay? So, balikan lang natin yung kwento ng Acts. Ano po? Was died on the cross and back to life again. Diba? Namatay ang Panginoon at siya ay nabuhay. And he found a small group of people gathered in a small room to give them an instruction. Diba? Nung nabuhay na po siya, naabutan niya po yung mga alagad. At iilan pong tao, nagagather po sila sa isang maliit na lugar. At doon po, pakinggan natin, kinausap po sila ng Panginoon. Binigyan sila ng instruction. Anong sabi po, di ba? If you will remember, sabi po ng Panginoon, ganito ang gagawin nyo. Okay, sabi mo ng Panginoon, Jesus said, I will give you power. Remember that? Jesus said, sinabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan and you will be my witnesses in Judea, in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Yun po yung instruction ho ng Panginoon dun sa mga tao po, sa mga alagad. Ano po? Kaya po, sabi ko po sa inyo, and then, hanggang sa kumilos na po ang Banal na Espiritu. Grabe ho yung pagkilos ho ng Banal na Espiritu that time. Nagpapagaling. Diba ho, ang daming napapagaling. Ang daming hong nakakakilala sa Panginoon. So, kaya sabi ko sa inyo, basahin niyo po ang aklat ng Acts. So, sabi ko kanina, this is not just a history. Pakinggan ho nating mabuti. This is not just a history, but a redemptive story from Old Testament to New Testament. Diba? Sila Abraham, bakit sila naligtas? Kasi umasa ho sila doon sa coming Messiah.
which is Jesus Christ. Di pa na panahon nila, wala pa naman po ang Panginoong Jesus that time. Pero bakit po sila naligtas? Kasi umasa po sila sa dadating na Mesaya. Ano po, naunawaan po natin, sabi ko kanina, it's not just a history, but a redemptive story from the Old Testament to New Testament. So, taho natin, a group of people took off. And, diba? Hindi ho sila nanatili doon sa small group na yon. Kung ano po yung instruction sa kanila ng Panginoon, ginawa po nila. Tumayo po sila. Binahagi ho nila ang salita ho ng Panginoon. Okay? Nakita ho natin, hindi ho sila tumigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At nakita rin po natin sa mga nakaraang pag-aaral natin na talagang lumago at dumami ang nakakilala sa Panginoon. Kaya po, na-threatened na ang mga Jewish people. Diba? Aba, kakaiba na yung ginagawa ng mga ito. Ang dami na hong nakakilala sa Panginoon. Kaya po sila, nagkaroon sila ng, ano pong ginawa nila? Lahat ho nang nagsishare at hindi na ho nila mapigilan si Peter and John. Ano pong nangyari? Pinakulong ho nila. Okay? Tingnan ho natin. Pinakulong ho nila. So, hindi pa rin ho napigilan sila Peter and John sa pag-share ho ng salita ng Diyos. Okay? Ito ho ang nangyari. Galing ho ng Panginoon at galing ho ng pagkilos ho ng Banal na Espiritu sa mga unang mananampalataya that time. Okay? Peter and John. Pakinggan ho natin. Diba? Pag tayo ho ay nape-persecute na, parang ayaw na natin eh. Diba? Kapag po tinatakot na po tayo, sige, mag-share ka. Diba? Parang ayaw na natin. Pero ito ho, ganito ho, Peter and John, instead of pushing back, they keep. Gusto na sila ay masakot, hindi na sila ay matinan, keep. Ganito po, parang the poor that never stood sila, the poor, they keep on asking for more Moses. Sabi ko nga sa inyo, they keep pushing through, they even ask for more boldness from them. As the enemy continued to stop them, a very sad situation happened. Ano po yun? Ito na ho yung nangyari dun sa Acts 7. Okay? So, sabi ko yung mga religious leaders, hindi pwedeng kulong lang. This time, we will have a capital punishment sa lahat na gusto pa rin mag-share, magpahagi ng salita ng Diyos. At ang unang nakaranas ng capital punishment, kaya ay walang kundi Stephen. He was stoned to death. Magugulat po kayo. Ang ganda ho ng kwento na ito, habang pinabasa ko po ito, grabe. Makikilala po natin ang isang lalaki that eventually became a man of God. Kaya nga, ang title natin from bitter, better. Okay? Acts 8, 1-8. So, mamaya po, sabi ko nga kanina, so nakilala ho natin yung una hong mananampalataya na nag-alay ng tugo. Diba? Naalala ko lang po, nung nag-full-time po kami at naging pastor po ako, kung meron pong laging pinapaalala po sa amin dati, yung foundation po na the blood, the martyrs, the seed of the church. So, instead, makinggan ho natin mabuti. Imbis ho na na-witness ho nila kung paano ho pinatay si Stephen, kung paano siya pinagbabato hanggang sa mamatay, na-witness ho lahat ng lahat. Pero instead na matakot po sila, instead na tumikil po sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, grabe, mas lalong dumami ang nakakilala sa Panginoon.
So sabi natin, Stephen died in proclaiming the word of God. Okay? Tayo ho, hindi pa natin nararanasan yan. Sa history ho dito, wala pa ho namatay dahil nag-share ka ng salita ho ng Panginoon, nagpapatma dahil nag-share ka ng salita ho ng Diyos. And so, okay. So, itong mamang ito ay pag-aaralan natin siya hanggang sa matapos po ang series natin. Okay, so, ito ho ang pinaka okay, laki mo ng impact nitong taong to. Okay, Saul. And Saul, a fruit of the excellent gift. So, isa yung pinaka, isa sa mga hilit. Hindi natin hilit. Okay, pag sinabi natin hilit, hindi ito basta-basta. Magaling. Ano ho? Pagdating ko sa Jewish religion po, at isa ho siya sa talagang pinakakilala at talagang maniniyo ang mamang ito. So, sabi dito, isa ho siya sa mga, sabi ko natin, isa ho siya sa pinakamatabaas na leader ho ng Jewish religion that time. At siya po ay sa nag-approve para patayin si Stephen. On that great persecution broke out against the church in Jerusalem. Okay? So, nagkaroon ng matinding persecution sa mga mananampalataya. Okay? Sa Jerusalem. Nawawaan natin? And all, pakinggan, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Sinagkalat sila. Okay? Tingnan natin. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Moving from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. At hindi ko si Saul. Sa yung dahilan. Talagang binabahay-bahay niya, para lahat ng mga kumikilala sa Panginoon, lahat ng mananampalataya ay ipinapapatay niya. Okay? Those who had been scattered preached the word wherever they went. Okay, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For which shrieks impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So, there was a great joy in that city. Tayo pong lahat ay nagalang. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagsama po sa amin sa po. Salamat po, aming Ama, dahil kayo ang Diyos na nagpapakilala po sa amin at nagpapaalala sa Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa araw na to, aming Ama. Kaya ang puno nyo lamang ang nagtagsa ay mangusap po sa bawat isa. At ba't po ang nagkatindo na marinig po na lahat po ng inyong anak narinig po ay marinig na nila sa pangalan ng Jesus. Sa lamang po ang aming mga pagkagig, sa lamang ang aming mga pagpanginoon. Wala po bang maitaas, maparangalan sa araw na ito, sa hapon ako, kundi kayo lamang, Panginoon. Aming Ama, samahan mo lamang po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, Ama, patuloy po namin maunawaan ngayong sadya at patuloy na namin makilala. Salamat po, purihin ka, sapahin ka sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So, sa isa po natin, para mahimay po natin ang verse na ito. Okay. So, pakinggan po natin, na-witness po ng lahat ang pagkamatay ni Stephen. At si Stephen po ay stock leader. Usually, pag ang leader po ang namamatay at nawawala, anong nangyayari? Anong nangyayari?
Ano po mangyayari pag yung leader yung pumawala? Diba? Yung inaasahan mong maglilid sa inyo, namatay na, ano mangyayari sa movement? Ano mangyayari sa organization? Nagkakawatak-watak ka. Diba? Napaparalyze na sila. Feeling nila talo na sila. Nanawahan po natin. Pero, iba ho ang nangyari. Okay? Ngayong hapon, we will turn of events, ano? Tingnan mo natin. So, verse 1. Nakita lang po muna natin yung verse 1. And soon, approved of their healing team. Dahil po ito'y pinakamataas. Kumbaga sa konseho, sila ho yung nag-a-approve, papatayin yan o hindi. And sa Saul po, in-approve niya ang pagmatay kay Stephen. Okay. Sabi ko nga sa inyo, yung mamang Gino ay usapan po natin siya hanggang sa matapos ang diri. Ito, ang pangalan pa po likod ay Saul pa. Okay? So, sino ba ito si Saul? So, habang pinag-aaralan po natin ang Acts, makikilala po natin siya at ang magiging pangalan na po niya ay Paul. Okay? So, ngayon, Saul muna siya dito. Okay? So, hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. In fact, ganun po siya sa followers. Okay? Sa lahat po ng mananampalataya. Okay? Siya ho ang nag-approve para patayin si Stephen. Isa ho siya sa mga religious elite that time. Ayaw niya ho ng banal na spirito. Ayaw niya ho ng salita ho ng Diyos. I-reject niya ho yun. Ayaw niya sa Panginoong Jesus. Nawaan po natin, yan po si Saul. So that time po, sabi ko nga kanina, nagkaroon ho ng capital punishment. Okay? So sabi ho natin, and then sabi dyan, on that great, pakinggan ho natin mabuti on that great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all, except the apostles, were scattered throughout Judea and Samaria. Diba? Sila, yung mga apostol, hindi sila umalis doon sa Jerusalem. Pero ang prophecy ng Panginoon, ang instruction ng Panginoong Jesus sa kanila, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kaya nung nagkaroon po ng great persecution, instead po, na tumigil sila sa pagpapahagi ng salita ng Diyos, pumunta sila sa Judea, pumunta sila sa Samaria, at doon sila nag-share ng word. Kasi yun yung kalooban ng Panginoon. Tingin nung kayo sakit. Alam mo minsan, ang persecution, ginagamit mo ng Diyos para humalis tayo sa ating kapatid. Ang persecution po yung ginagamit mo yun ng Diyos for us to move forward in the place that God wants us to be. Persecution, pain, difficulties is using by God move us. Kasi ho, dun sa lugar na natulog ka, diba? Kasi hindi naman yan yung kalooban ng Diyos. Komportable ka nga dyan, but hindi naman yan yung kalooban ng Diyos na nagsasabi. Kung hindi ho nagkaroon ng great persecution, hindi ho sila pupunta dun sa lugar na pinapupuntahan po ng Diyos. At dun lang ho sila sa Jerusalem. And sometimes we are like that. Diba? Komportable ka eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, persecution, pain, difficulties, itamit ho yan ng Diyos para ho tayo umalis sa comfort zone natin. Dahil yung comfort zone na meron tayo, it is not the place where God wants you to. Hindi yan yung will ng Diyos para sa iyo. Hindi po sa kapatid mo, nasaan ka ka doon? Yan ka ba talaga inigyatag yung Diyos? Nawain ka natin.
yun po, sabihin natin, godly men. At itong mga godly men na to, nakatayo lang ho sila dun eh. Hindi ho sila yung mga nakakilala sa Panginoon. Sila yung isa dun sa mga religious leaders. Ano po? But when they saw the boldness of Stephen sharing the word of God, sharing the gospel, they were moved in their heart. Kaya po nakalagay, diba? And mourn deeply for him. The death of Stephen for them was so inspiring. Grabe, nakaka-inspire ang pagkamatay ng taong ito. Ganito siya katapang, ibinabahagi niyang salita ho ng Diyos. Kaya po, ayan ho, alam nyo that time, tingin ho kayo sa akin, pag ikaw ho ay lumapastangan ho sa Jewish religion, kasi ayaw ho nila nung ginagawa ho nila eh, na mga apostol nila Esteban ang pag-share ng Word of God, ayaw ho nila yon. Ngayon ho, pag lumabag ka, nahuli ka, nag-share ng Word of God, pakinggan yung mabuti, just to give you an idea. Hindi ka ho ililibing. Pag namatay ka, hindi ka ililibing, itatapon ka na lang sa gubat. But this godly man, because they were moved by the boldness of Stephen, ano pong ginawa? Ano pong ginawa nila? Inilibing po nila. They gave an honor. Honoring funeral para ho kay Esteban. Ganun ho sila naantig. Ganun ho sila na-inspire sa ginawa ho ni Esteban. Kaya binigyan ho nila ng parangal ang kanyang pagkamatay. Binigyan ho nila ng dignidad ang pagkamatay ni Esteban. Inilibing po nila. Kinuha po nila yung bangkay at inilibing po nila. And nakalagay ho, no? And mourned deeply for him. If you will study that verse, hindi ho yung nasa isang tabi lang at ikaw ho ay lumuluhat, humihikbi. Sabi po dun sa pag-aaral, they were, dinadakukan ho nila yung dibdib ho nila. At yung kanilang ulo ho, inuumpog ho nila sa lupa. Ganun ho sila nag-mourn sa pagkamatay ho ni Esteban. They were not Christians, they were not followers of Christ. Kasama ho sila dun sa Jewish religion. Pero nung nakita ho nila yung tapang ho ni Esteban, they were inspired. They were moved. Naunawaan po natin. So ano hong makikita ho natin? Sana ho, ito ho yung makita ho natin, Continue. Sabihin nyo sa katabi nyo, continue. Continue in great boldness for the gospel. Patuloy ka hong maging matapang ho. Pagdating ho sa salita ho ng Diyos, gaano ho natin inilalaban sa sarili ho natin ang Panginoong Jesus? Gaano ho natin inilalaban ang pangalan ng Panginoong Jesus sa trabaho ho natin, sa pamilya ho natin, sa mga kaibigan ho natin? Gaano ho natin inilalaban ang pangalan ho ng Panginoong Jesus? Gaano ho natin inilalaban ho yung ibahagi mo ho ang salita ho ng Diyos? Kailangan nilang malaman eh. Ito ang katotohanan. Grabe, yung ginagawa ni Saul. Saul began to destroy the church. Talagang sinisira ho ni Saul, yung mga gathering ho ng mga mananampalataya that time. Okay? Going from house to house. Nagbabahay-bahay ho siya at lahat ho na nag-gather, nagpe-pray, nag-share ng word of God. Pinapadala niya ho sa kulungan. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever. Yung mga pumunta ho ng Judea, yung pumunta ho ng Samaria, ano pong ginagawa nila? Those who had been scattered preached the word wherever they went. Ang tapang. Diba? Alam nyo, tingin nyo kayo sa akin,
ano ho, ito ho, no, nakakalungkot lang po. Pero alam nyo, may isang ho akong, ah, sa sasakyan ho kami, may hinahatid po kami na Chad, papuntang Muson. Kasama ho namin yung 3 bata. May nagsasagala. Sabi ho nung isang bata, sabi niya, tinawag niya ho yung dalawa. Sabi niya, ang ganda ng mga damit nila, oh. Sabi niya gano'n. Sabi niya, ang gaganda ng damit nila. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, kaya lang, hindi naman yan tama. Hindi yan para sabi niya, hindi yan para kay Jesus. Sabi nung dalawa, oo nga, hindi naman yan para kay Jesus. Ano yan? Okay, hindi na ako magbabanggit. So, nag-uusap po sila. Sabi nila, gusto rin daw nilang magsuot ng gown. Kaya lang, hindi naman kasi para kay Jesus yon. Kaya hindi na lang ho nila gagawin. Sabi ko, itong mga batang ito, naiiyak ko ako no? Buti ba itong mga batang ito nakakaintindi? Nung nakita, yung isang bata ho, naalala ko ho yung kanyang tito, pumunta ho ng Ilocos. Isa ho sa mga attraction ho doon ay yung Paway Church. Nagpicture ho siya doon sa harap ng church. Pinost ho niya. Nakita ho nung isang bata. Sabi niya, Mami, Tito is not a Christian anymore. Sabi ko, why? Sabi niya, look! May ganyan ganon. So, alam niyo ho yun, sa atin ho, hindi ka na ho bata eh. Kaya mo nang mag-decide what is right and wrong. And you can defend the name of Jesus. And yet, takot ka diba? Takot ka mabawasan ng grades. Sino ho dito yung sumasayaw pa ho sa mga lambayok? And yet, you're saying, diba, na mananampalataya po tayo. Simple lang yun eh. Hindi ka papatayin eh, kahit hindi ka sumali. Kasi alam ho natin kung kanino nila sineselebrate yun eh. Alam ho natin bakit ka ho, diba, naalala ko noon, hindi pa naman Christian si Dayan noon. Siya ho yung may hawak. Siya yung pinaka-reyna at siya yung nasa gitna at siya talaga yung nagwawagay. Ganun ang sinundoon. Sabi ko, Panginoon, sana po maging mananampalataya ang batang ito. Ang ganda niya kasi ng time na yun eh. Gandang-ganda ako sa kanya that time. Ano ho? Hawak-hawak niya ho. Diba? Alam niyo, doon ho natin maipapakita eh. Hindi ko naman sinabing magpakamatay ka eh. I mean, wala naman nung papatay sa'yo pag nag-share ka ng word of God. Doon pa lang ho sa mga simpleng ganun. Maipapakita na ho natin kung yung tapang ho natin na ipagtanggol ho, ipaglaban ho ang pangalan po ng Panginoong Jesus. Bawasan niyo na po ako. Pero hindi po ako. Diba? Ang nakakalungkot ho sa atin, kahit yung mga magulang ho kasi natin, papayagan ka din eh. Hindi ho tayo naninindigan sa kung ano ho yung tama. Diba ho? Sabi ko ho kanina, imbis ho na matakot, naku, papatayin din tayo katulad ni Esteban, tigilan na natin yung pag-share word of God na yan. Ayokong mamatay sa pagbababato nila. Pero ano pong ginawa nila? Hindi ho sila natigilan. Pumunta ho sila sa iba't ibang lugar. Okay? Kahit ho may matinding persecution. Okay? Sabi ko nga kanina, persecution gamit ho ng Diyos to move us. To move us out of our comfort zone. Diba? Sinasabihan ka ba na huwag ka nang mag-attend dyan. Kung hindi, meron akong kausap kanina. Sabi niya, Coach, hindi na po babayaran ng kuya ang tuition ko. Sabi ko sa kanya, okay lang yan. Sabi kong ganun, may Panginoon ka. Kung hindi ka man makapag-aral, diba? Hindi ka makatuloy,
Tiwala ka lang sa Panginoon. Sabi niya, kahit po yung magulang ko, pinapatigil na po ako sa pag-attend. Grabe yun, matindi ho yun, ano? Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Dito ho natin pagtiwalaan mo lang ang Panginoon, ano po. At kung hindi ka man makatapos, hindi pa naman katapusan ng mundo hindi pa naman katapusan ng buhay. Hindi naman pagtatapusan ng pag-aaral, ang kahulugan ho ng buhay, hindi lang doon umiikot po ang ating buhay. Naunawaan po natin, ang mahalaga, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Naunawaan po natin, ang mahalaga, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos at inilalaban mo sa sarili mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Diba? Yun po yun Persecution po, ginagamit ho ng Diyos to move us into His will. And then, punta ho tayo sa 5. Diba? Misa sasabihin sa atin ng ating mga boss, pag hindi ka pumasok ng Sunday, wala kang 13th month pay. Parang ang lungkot nun, ano? Diba mga ganyan? Wala kang double pay, overtime pay, okay lang yan. Ang buhay ay hindi lamang tungkol ho sa 13th month pay, sa overtime. Ang mahalaga po, ginagawa po natin ang kalooban po ng Diyos. Okay? Tingnan ho natin. Verse 5. Okay. Philip went down to a city in Samaria. Who is Philip? So sabi ko sa inyo, sobrang dumami na ho ang nakakakilala sa Panginoon that time. And si Peter at si John nag-decide to choose 7 qualified men. At ang isa ho doon, si Esteban, at ang pangalawa po ay sabihin natin, Philip. Okay. Si Philip po, pakinggan nyo mabuti this is the scenario. Nakita niya po kung paano po pinatay si Esteban. Nakita niya po kung paano po pinagbabato si Esteban at namatay dahil po sa pagbabahagi ng salita ho ng Diyos. Pero instead na matakot, baka ako naman ang susunod na papatayin, magtatago na lang ako. Ayoko na, hindi na ako mag-share ng Word of God. Diba, ganyan tayo? Tinatakot ka ng kapatid mo na di ka na pag-aaralin, hindi ka na nga pag umattend ka, so gagawin mo, hindi ka na lang a-attend, baka hindi nga ako pag-aralin. Yung mga ganyan, ano po? At tinatakot ka ng teacher mo, kapag hindi mo ito ginawa, hindi ka sumayaw dito, ganito. Pag hindi mo, diba? Babawasan kita ng grace. So ang gagawin mo, kahit alam mong mali at hindi para sa Panginoon, gagawin na lang po natin. Pero ito, grabe, no? Nakita ho niya kung paano pinatay si Stephen, pero ano pong ginawa niya? Instead na tumigil, instead na magtago, he went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Remember po, Samaritans ay ayaw ng mga ng Jerusalem niyan. Kasi nung time na sinako po ng Assyria ang Samaria, nagkaroon ho sila ng, nalahian po sila. So hindi ho sila kinikilalang pure breed Hudyo. Ulitin ko po, hindi po sila kinikilalang pure breed Hudyo. Kaya po, ang tingin ho ng mga Hudyo sa kanila, ng mga Hudyo sa Samaritans, mga makasalanan, ayaw ho nilang makimingle sa kanila. Ayaw ho nilang pumunta sa lugar na yon. But the name of Philip, siya ho ang pumunta at ibinahagi niya ang Panginoong Jesus. Ipinakilala niya ang Panginoong Jesus sa lugar na yon. And that time, okay, so makikita ho natin mamaya, diba? Remember the story of Samaritan woman? Okay, mamaya ho, kukwento ko sa inyo. Okay. So, naalala niyo po yun? So, pumunta ho si Philip. Pero tingnan po ninyo,
Huwag nating kalimutan na sa mga panahong ito, nagdadalamhati pa ho si Philip. Bakit ho siya nagdadalamhati? Kasi nakita niya ng personal kung paano ang kanyang kaibigan, ang kanyang co-leader ay pinatay. Sino na ho dito yung nakaranas mamatayan ng minamahal sa buhay? Di ba ang sakit? Kanina ho, lumabas ho sa Facebook ko po yung picture ng aking ama. Kumakain po kami sa labas. Payat mo pa doon, Flor. Ano po? Hindi ko naman ayoko naman pong umiyak, pero naiiyak ka na lang talaga eh. Kaya sabi ko, naipost ko. Sabi ko, malapit ka na palang mag 1 year. Miss na kita. Nakakaiyak pa rin po. Yung isang araw naglalakad ako, may nakasalubong akong patay. Para akong luka-luka, iyak ako ng iyak. Sabi ko, parent ko, kapag anak mo ba yan? Sabi ko, hindi. Sabi niya, bakit ngalingal ka? Ba't iyak ka ng iyak dyan? Sabi ko, naalala ko yung tatay ko eh. Sabi ko, naman kamag-anak mo? Ganon, Kasi naalala mo pa rin eh. Alam niyo yun, parang ganon pa rin kabigat. And then, ganito yung nararamdaman ni Philip that time. Ang sakit nun. Diba? Pero ito hindi po ito naging dahilan para hindi niya masunod ang kalooban ng Diyos at isulong ang kaharian ng Diyos. Diba minsan po, pag tayo po ay hurting, pag tayo po ay broken, pag tayo po ay may mga pagsubok na pinagdadaanan, ang gusto nating gawin ay wala. Wala kang gustong gawin. Gusto mo lang ay maglaho. Gusto mo magtago. Wala kang gustong gawin. Gusto mo laging tumakas. Diba? Saka na ako tatayo. Diba? Saka ko wag niyo muna akong asahan. Diba? Pero dito natin makikita si Philip. Nagmo-mourn siya that time. He was hurting. Dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pero, ano pong ginawa niya? Instead na tumigil, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Naunawaan po natin, grabe dun sa lugar na ayaw puntahan ng karamihan, siya po ang pumunta para ibahagi po ang salita ng Diyos. Naunawaan natin. So, sabi mo sa katabi mo, kamusta ka? Sabi ko sa inyo, usually pag leader yung nawawala, napaparalyzed ang mga members. Napaparalyzed ang mga kasama. Pero dito, iba yung nangyari. Okay? Naalala ko yung verse sa Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Sabihin mo sa katabi mo, anong lakbayin mo ngayon? Mamatay ka na ba? Wala ka na bang makukulong ka na ba dahil sa mga utang? Okay? Sabi sa 2 Corinthians 4, verse 8 to 10, kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Nababagsak kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Mas maganda sa English. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Ito sila. Ito sila Philip. We are hard-pressed on every side but not crushed. Perplexed but not in despair. Persecuted but not abandoned. Sabi niya, struck down but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Grabe Kaya
Kaya pag mayroon ho kayong pain na nararanasan, pag mayroon ho kayong mga, are you hurting inside? Tanungin mo nga yung katabi mo, are you hurting inside? Overwhelmed by the weight. Diba? Ganda ho nung kantang yun eh. Yun ho yung umaano sa isip ko kanina. Ito ho, maging pag-asa po natin ang salita po ng Diyos. That no matter how heavy the pain, pinagdadaanan po natin, gaano man kabigat, gaano man kadilim, ang tinatahak mo sa mga panahong ito, ito ang pangako ng Diyos sa atin. Diba sabi niya, hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Kaya ho tuloy, katulad ni Philip, imbis ho na siya ay matakot, imbis ho na siya ay matigilan, nagdadalamhati ho siya that time, nasasaktan ho siya, pero hindi siya tumigil sa kalooban ng Diyos na ibahagi po ang salita ho ng Panginoon to be a witness in Judea and Samaria. In Samaria, particularly po, naunawaan ho natin, ito ho kaya ho, tayo ho ay magbasa ho ng salita ho ng Diyos. Wala naman ho ibang kalakasan na ibibigay ho sa atin ng Panginoon, kundi ang kanyang mga pangako, ang kanyang salita. Naunawaan po natin, dito ho natin makikita, dito ho ako magtatapos. Ano po? So una, magpatuloy po tayo sa pagkakaroon ng tapang para ho sa salita ho ng Diyos. At pangalawa, obedience in the brokenness demonstrates power. Ulitin ko po, obedience in the brokenness demonstrates power. Yung pagsunod ho sa Panginoon kahit po nahihirapan ka, kahit nasasaktan ka, naunawaan ho natin? Hello? Yung pagsunod ho sa Panginoon kahit pinapersecute ka na, yung pagsunod ho sa Panginoon kahit iwanan ka ng lahat, it demonstrates power. Sabihin natin, power. Diba? Dito ho natin makikita, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. Diba? Nag-share po si Philip, nag-perform ho siya sa pamamagitan po ng pagkilos ng banal na spirito ng mga himala, for with shrieks, impure spirits came out. May mga pinalayas po ng mga demonyo, okay? And many who were paralyzed or lame, nagpagaling ho ng mga pilay, were healed. Yan ho yung ginawa ho ni Philip sa pamamagitan po ng banal na spirito. Na, verse 8, dito na ho ako magtatapos. So, there was a great joy in that for the second time around, they experienced Jesus in their life. Bakit ho? Ano po yung una? Ano po yung unang tagpuho na naranasan nila ang Panginoong Jesus? Okay, John 4, verse 39. Ang unang tagpuho na naranasan ho nila ang Panginoong Jesus ay nung ang Panginoong Jesus ay pumunta sa Samaria at kinausap ang babae sa balon. The Samaritan woman. Ay, hindi ko alam yung span of time nung bumalik na ho si Philip. John 4, verse 39. Diba? Kinausap ho ng Panginoong Jesus yung babae. Sinadya niya na, sabi nga natin sa pag-aaral, sobrang layo naman nun eh. Sobrang layo. Puntahan yon from Jerusalem to Samaria, sobrang layo nun. Talagang ang layo ho ng lalakbayan, pero sinadya ho ng Panginoon. At sinabi niya dun sa babae, diba, na ang kanyang kinakasama ay hindi kanyang asawa. So basahin niyo na lamang po. Okay? Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. So that was the first time po na nakatagpo nila ang Panginoong Jesus. At binalita ho
nung babae ho sa lahat ang kanyang naranasan at narinig ho sa Panginoong Jesus. At dito ho sa Acts, bumalik, nung pumunta na po si Philip doon, pinakilala po ulit ni Philip ang Panginoong Jesus. Okay, kaya ho, sabi ho sa John 8 verse 8, okay, there was great joy in that city. Okay, again, dahil po sa tapang po at pagsunod po ni Philip sa kalooban po ng Panginoon, na ipakilala muli ang Panginoong Jesus sa lugar ng Samaria. So ulitin ko po, obedience in the brokenness demonstrates power. Don't be afraid to obey God even if you're hurting, even if you're experiencing pain, even if you're experiencing difficulties, because there you will see God will move in your life. Huwag kang matakot, nasundin po ang Panginoon. Kahit pasabihin na ganito, iiwanan ka namin, hindi ka na magiging honor, hindi ka na mapopromote sa trabaho, okay lang yan, hindi ka na makakapag-aral, okay lang yan. Ang mahalaga, sinusunod mo ang Panginoon at ginagawa mo ang kalooban niya. Sa tingin ko po, yun po ang mas mahalaga. At pagdating mo sa langit, hindi ka tatanungin ng Diyos. Anong naabot mo sa buhay? Ang tanong, nagawa mo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Unawaan po natin, yun po ang pinakamahalaga. At ito si Philip, nagawa niya ho yung kalooban ho ng Diyos eh. Na-fulfill niya po yung you will be my witness. Pinuntahan niya po ang Samaria. Binahagi niya po ang salita ho ng Diyos. Kahit ho siya'y nagdadalamhati, kahit siya ho ay lungkot na lungkot ho sa loob dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, ng kanyang co-leader, it did not stop him to do and to obey God and to do the will of God in his life. Naunawaan po natin. Kaya po sa bawat isa ho sa atin, sana ho, ano man ho yung persecution na pinagdadaanan ho natin ngayon, ano man ho yung mga pain, difficulties na meron po tayo ngayon, lalo ho tayong maging matapang, na ipaglaban ho ang pangalan ng Jesus, na ipagsigawan po ang pangalan po ng Panginoong Jesus, na ipakita po natin na ang Panginoong Jesus ang mahalaga po sa buhay po natin. Huwag tayong matakot. Even in your brokenness, do not be afraid to obey God. Doon nyo ho makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ninyo. Naunawaan po natin, kahit ho may mga struggles ka sa loob, ilaban mo ang Panginoong Jesus, ilaban mo kung sino ka sa harapan ho ng Diyos. Diba? Ilaban mo ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para makasama po natin siya. Hindi po kung anong bagay, hindi po mga bagay na nabubulok ang ipinangbayad sa buhay po natin. Buhay po ng Panginoong Jesus. It is the blood of Jesus Christ. Ang ibinayad po niya para po tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Para magkaroon po tayo ng pangalan. Bagong pangalan po, pangalan na ibinigay ho sa atin ng Panginoon. Pangalan ho, nakasama ho ang Panginoong Jesus. Kaya wag ho kayong matakot kung paano ho tayo pinag-alayan ng Panginoon ng pagmamahal ng buhay. Huwag ho kayong matakot na ilaban po ang pangalan ng Panginoong Jesus sa buhay ninyo. Sa eskwelahan, sa inyong pag-aaral po, sa inyong trabaho, sa inyong pamilya, sa inyong mga relationships, ilaban nyo po ang pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa iyong salita sa hapong ito.
Salamat po sa buhay po ni Philip, Panginoon. Isang matapang Panginoon na sumunod po sa kalooban po ninyo. Even if he's hurting, Panginoon Ama, even if he's mourning, O Lord, hindi po ito naging dahilan para hindi po maisulong ang inyong kaharian at gawin po ang kalooban po ninyo. Humakbang, Panginoon, ng buong tapang para po magawa po ang nais po ninyo, Panginoon, aming Amang Banal. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na katulad po, Panginoon, ng mga unang mananampalataya. Bigyan mo kami ng tapang na katulad po sa kanila, na kahit po ang kapalit ay kamatayan, hindi po kami matitinag, Panginoon, na ilaban po, ipaglaban po ang pangalan ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Paglaban po ang aming pananampalataya, Panginoon Ama. As a church, O God, continue to give us that great boldness, O Lord, para po sa iyong salita, para po sa mabuting balita, Panginoon, aming Amang Banal. Sa mga estudyante po namin, wag po sila, Panginoon, matakot na sumunod sa kalooban po ninyo. Sa mga young professionals, O God, they will not be afraid to obey you, Panginoon, Ama. Even in their brokenness, O God, dahil doon nila makikita ang kapangyarihan mo, Panginoon Ama, ang pagkilos mo, Panginoon, aming Amang Banal. Even our parents, O God, bigyan mo sila ng tapang, Panginoon Ama, na tumayo ng mga mananampalataya at nakakilala sa iyo sa kanilang mga anak, aming Amang Banal. Panginoon, ang aming mga bata, inilalaban po namin sila sa inyo, even in their young age, Panginoon, they will know the real Jesus in their lives, O God. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, aming Amang Banal. Panginoon, ingatan po ninyo ang church, O God, laban sa mga maling katuruan, Panginoon Ama, sa mga maling paniniwala, Panginoon, na hindi po nakabase, Panginoon, sa salita po ninyo. Sa pangalan po ng Panginoon, O God. Father God, hayaan po ninyo, Panginoon Ama, ang panalangin ko po as a church, O God. Lord, palalimin mo kami sa iyong salita, aming Amang Banal. Panginoon, give us the hunger and the thirst, O God, to continue to study your word, Panginoon, aming Amang Banal. Dahil, Panginoon, kung talagang mahal po namin kayo, it is our desire to know you more, Panginoon, aming Ama. Ang lalo po namin kayong makilala, Panginoon. Kaya, Panginoon, aming Amang Banal, samahan mo lamang po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon Ama. Hindi po madaling lakbayin, Panginoon Ama, ang ituro po, Panginoon, ang mga salita po ninyo. Ngunit ikaw ang Diyos na sasama po sa amin, Panginoon. Kailangan po namin kayo as a church, O God. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay, Panginoon. Kaya po kami nakakapagpatuloy dahil sa habag nyo lamang. Kaya Panginoon, alam po namin na itatawid po kami. Anuman po ang ginagawa ng kaaway, Panginoon, Ama, hindi po kayo mapipigilan, Panginoon, upang isulong ang iyong kaharian. Hindi lamang po sa bayang ito, kundi sa lahat ng lugar, Panginoon, na papupuntahan niyo po sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Purihin ka lamang po, sambahin ka lamang, Panginoon. Ang bawat isa pong naririto ngayong hapon sa inyo ko po itinataas. Bibigyan niyo lamang po ng kalakasan ng bawat isa, katatagan, Panginoon Ama. Hayaan po ninyo sa buong isang linggo na dadaan, bigyan mo lamang po kami ng patuloy na pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Samahan mo kami, itawid mo kami sa aming trabaho, hanap buhay, pag-aaral, Panginoon Ama. Sa aming mga relasyon, sa aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka lamang, Panginoon. Purihin ka, aming Ama. Maging ang aming handog ng pag-ibig at ika po sa iyo po itinataas. Patuloy lamang pong matugunan nito ang pangangailangan po ng church. Maraming salamat po. Purihin ka, sambahin ka. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pagdakilat, pasasalamat. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen.